parang ang normal ng araw, pero ramdaman naman natin na hindi na normal yung bawat araw. Let's start. Tayo po ay magpatuloy ng mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, let's start to pray. Magdasal po tayo, guys. Panginoon, maraming salamat po sa bawat araw na kayo ay laging nandyan at nananatiling tapat sa amin, Panginoon. Panginoon, lagi kayong kontrol at kami ay nagtitiwala sa inyong pagmamahal. Lagi kayong kontrol at kami ay nagtitiwala sa inyong kabutihan. Lagi kayong kontrol at kayo ay laging nandyan, Panginoon. Lord, alam namin na ito ay huling segundo o huling seconds, Panginoon, bago kayo dumating. Alam namin na kailangang mangyari ang panlalamig ng pagmamahalan ng bawat isa. Alam namin na kailangang magkameron ng pagtalikod ang mga dapat tumalikod. Pero Panginoon, anuman po ang mangyari, ang hinihiling po namin is kaawaan niyo ang mga taong nangangailangan ng awa niyo. Wala pong may deserve ng inyong awa, Panginoon, sa bawat isa. Pero kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, hinihingi ang awa niyo. Kaawaan niyo po yung mga taong hinihiling ang awa niyo, Panginoon. Kaawaan niyo kami, Panginoon, sapagkat ang awa niyo ang siyang mananatili na pagmamahal sa bawat araw at mananatiling tapat ang habang buhay. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa mga nangyari, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na ako ay may nasabing hindi maganda, may mga nasabing hindi karapat-dapat. At ako po, Panginoon, ay alam niyong humihingi ng tawad sa inyo ng tayo lamang ng taus-puso sa aking puso, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa aking mga kapatid, Panginoon. Kailangang mangyari ang lahat ng ito at kailangang mapulfill. At ito na po yun, Panginoon. Ang pagiging tapat na lang po ng bawat isa ang siyang magpapatupad at magdadala sa kanila sa inyo, Panginoon. It's always about you, Lord Jesus Christ. It's not about us. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal. Nagpapasalamat sa Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa ating topic ngayong gabi. Ang ating pong topic ay itutuloy lang natin, okay? So, ito po ang topic natin, guys. Ephesians chapter 5, okay? Verse 1 to 10, okay? Ephesians chapter 5, verse 1 to 10. Mga kapatid, awan ko. Mahina yung signal ko. Amen? Mahina po ba yung signal ko? Okay, so guys, tayo po ay magsimula na sa ating topic. Mamuhay bilang mga naliwanagan. Ano pong sabi? Mga kapatid, tayo ay tinawag ng Panginoon dahil tayo ay naliwanagan. Okay? Pahirap ng pahirap ang nangyayari. At dahil pahirap ng pahirap ang nangyayari, padami ng padami, alam mo yon, dapat pasakit na nararanasan ng bawat isa. Pero sinabi ng Panginoon, take the heart for His word. Kasi napagtagumpayan niya ang mundong ito. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kayong magkameron ng tamang proseso ng pagbabasa sa Panginoon sa palagi, kasi kayo pa rin, the end of the day, ang pinakamahalaga ay ang ating Panginoon. Ito ay fellowship lang natin sa bawat araw. Mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Dahil tayo ay naliwanagan, anong sabi? Mamumuhay tayo ngayon ng kaloob ng ating Panginoon. Mga kapatid, the Lord said, tularan nyo ang Diyos dahil kayo lahat ay minamahal niyang anak.
Pag sinabi pong tularan ang Diyos, it is His divine nature. Okay? Pag sinabing divine nature, ipinakita yan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Lalong-lalo na pagdating saan po? Sa pagmamahal. Tayo ay nasusubok ngayon sa usaping pagmamahal. Tayo ay, alam mo yon, nasusubok ngayon sa usaping kaloob ng Diyos. Sabi ko nga po, inaako ko ang pagkakamali ko sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Pero si Miss Tinay ay tao na dapat bigyan ng second chance kung ako ay naging padalos sa aking mga nabitawan. Nagpakumbaba si Miss Tinay, ginawa ang paraan at naghihintay tayo ng kasagutan. Kaya sinasabi dito, tayo ay kailangang maging kawangis ng Panginoon. Tularan ang Diyos. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa. Alam kong darating ang lahat at expected ko na kailangang mangyari to, pero hindi ko alam na ganito kasakit. Okay? So mga kapatid, tayo ay sinasabihan ng Panginoon na mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig po love is not boasting. Love is patient, 'di ba? Naghihintay. Love is endure everything. Yan ang pagmamahal. Sinabi yan sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, hindi ko alam kung bakit ganito yung nangyayari. Nagkamali ang bawat isa. Hindi ko alam kung bakit ganito atakihin. Dahil nga, alam mo yon, nawawala yung sincerity ng katotohanan ng pagmamahal sa Panginoon. Ngayon, sinasabihan tayo dito mga kapatid ng Panginoon. Inaalay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Sa totoo lang po, totoo yung sinabi ng Panginoon. Ang lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Okay, guys, wait lang po, wait lang ha, wait lang, mayroon lang, wait lang. 30 seconds lang po, wait lang, ayusin ko lang tong CR lang. So guys, magpatuloy tayo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Panginoon. Ay, Mike. Salamat po. Salamat. Okay po. So, inialay niya ang buhay niya bilang handog sa Panginoon. Actually guys, sa totoo lang po, hindi ko talaga kaya magturo ngayon. Hindi ko kaya magturo ngayon sa mga nangyayari ngayon. Hindi ko talaga kaya. Kasi dahil ng, alam mo yon, pasakit ng pasakit ang mga nangyayari. Pasakit ng pasakit ang pasakit na binibigay sa atin ng mundo. Dahil nga sa kasamaan at walang kabatasan ng mundo ngayon. Ngayon, sinasabi dito sa, alam mo yon, nawawala ako, nabablangko ako mga kapatid, pasensya na kayo. Pasensya na kayo guys, pasensya na kayo. Ang hirap. Verse 3 mga kapatid, magpatuloy tayo. Dahil mga banal kayo, ano sabi doon? Dahil mga banal kayo. Pag sinabing banal, tayo ay hindi na namumuhay dun sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Okay? Hindi nararapat ng isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa
mahalay at sakim. Ano pong sabi ng Panginoon? Tayo ay pinapabanal. Dahil tayo ay pinapabanal, mga kapatid, ayaw natin yung ayaw ng Panginoon, di ba? Walang tao, tao lang tayo umiibig sa Panginoon, di ba? So dahil tayo ay pinapabanal sa bawat araw ng Panginoon, hindi tayo magiging banal dito ha. Hinahanda lang tayo, mga kapatid. Pag sinabing hinahanda, nadadapa tayo pero ayaw natin sa sin. Okay? So andyan yung Panginoon para linisin tayo, ang Panginoong Hesukristo. So dahil tayo ay pinababanal at nakukuha natin yun, dapat hindi tayo masabihang malaswa. Bakit? Ano po yung malaswa? Ito ay yung sa galaw or makikita sa kung paano tayo makita ng ibang tao, yung ganon. Yung pag nakikita ka niya, nag-share ka niya ng word of God, tapos mamaya malaswa ka, hindi ganon. Okay? Dahil hindi na tayo ganon kalaswa, ayaw ng Panginoon na masasabihan tayong malaswa, mahalay. Ano po ba yung mahalay? Yung walang ibang bagay na kundi ginawa ng salaman. Okay? Salaman. Amen. Ano sabi dito? Sakim. Pag sinabing sakim, ayaw ng Panginoon ng gusto niya makontento tayo. Dito nga nagkakamera ng malalang kung bakit sinabi ng Panginoon sa mga araw na yon, kung bakit marami siyang iriribok dahil sa walang kabatasan. Dahil sa walang kabatasan, nanlamig ang pagmamahal ng bawat isa. At isa na tayo doon. Dahil nanlalamig ang pagmamahala ng bawat isa, magtiwala lang kayo sa Diyos, mga kapatid, hanggang dulo. Yun lang yung gusto ni Miss Tinay at lalong yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya ng Panginoon na tayo ay magkamera ng grow, alam mo yun, presensya ng bawat isa nang hindi tayo nagkakamero ng ilangan. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Na ayaw ng Diyos na mayroong naiiwan. Gusto niya lahat tayo nag-grow. Kaya ayaw niya na mayroong sakim. Pag sinabing sakim, ito na nga, isa yan sa kung bakit ang mundo ay tumigas ang puso. Kaya sabi ng Diyos, marami ang magsasabi sa akin sa panahon na yon. Pero sasabihin ko sa kanila, umalis kayo, hindi ko kayo kilala, dahil ang inyong turo ay walang kabatasan. So dahil ang inyong walang turong kabatasan, hindi tayo katulad nila. Tayo ay huling baraha or huling alas ng Panginoon para ang fulfillment ng generation to. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tayo ay nandito. Verse 4, at hindi na rin nararapat na marinig sa inyo ang malalaswang o walang kabulahang usapan at masamang biro. Ito na yun, guys. Kung bakit kailangan ko laging batasan ang ating ganito sa bawat araw. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay nagkakameron ng ayaw at gusto niya. Ayaw ng alam mo yon, iisipin ng ibang tao na ang OA mo naman, iisipin na nagkaka-pride ka naman masyado dahil sa diba, ganun yung iisipin ng iba eh. Iisipin pa ba natin yung iisipin ng bawat isa? Kesa sa iniisip ng Panginoon para itama tayo. Dito, dahil nga sa walang kabatasan ng kasamaan ng mundong ito, kung nasasaktan tayo, nasasaktan ng Diyos. Mas lalong nasasaktan siya kasi gusto niyang masagip lahat eh. Di ba sinabi nga niya, wala siyang gusto na ni isang mapahamak sa tao. Pero ang gusto niya ay magbagong buhay, talikuran ng kasamaan ng mundo to at ang dire-diretsong pagkakasala. Ito nga yung wala kang ibang ginawa kundi malalaswang bagay sa kasamaan ng mundong ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Panginoon. Di ba? Nararanasan to. Lahat. Pain. Lahat ng grief, lahat ng ganito, kung nararanasan nyo, nararanasan natin. Ang kailangan lang natin ay hindi kayo magiging, kasi messenger lang ako ng Panginoon. The end of the day, yung Diyos, ito siya, salita. Diyan kayo magtitiwala, hindi sa tao. So, hindi ko mag-gets kung bakit nagkakameron, alam mo yon, nang galit yung ibang tao dahil ikaw ay pinapadala ng Panginoon. Sa usaping ganito. Mga kapatid, sinabihan tayo. Verse 5, Ephesians chapter 5, verse 5, tandaan nyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang napapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, sabagkat ang kasakiman ay tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kita nyo ha? Alam nyo na to mga kapatid, alam nyo na ang lahat ng ito. Walang malaswa, walang mahalay, walang sakim. Kasi yan po ay
pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi yan ay idolatry ng iyong laman kaya ayaw mong talikuran. Amen. So alam mo yon mga kapatid, tayo ay laging tinuturuan at binibigyan ng importansya ng Panginoon sa bawat araw sa kanyang salita. Kasi gusto ng Panginoon na mag-grow tayo. Grow in the knowledge, wisdom of Christ. Kung may wisdom ka na, saan ka na titingnan? Fruit. Fruit na. After wisdom, fruit. Andyan, papasok ang humility. May wisdom ka. Nagpakumbaba ka. Yung isa mong kasama hindi nagpakumbaba. Ano ang mangyayari dyan? Diba? Nawawala yung pundasyon kung saan ang mga dapat na nananampalataya sa Panginoon ay nasaan? Nasa pagmamahal. Nawawala ang pundasyon kung saan yung wisdom, ano ang kaaway ng wisdom? Pride. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung ako'y nagkamali sa nangyari, tatanggapin ko talaga yon. Humihingi ako ng kapatawaran. Ako ay nagpapakumbaba. Talagang, alam mo yon, pinipilit ko na maayos ang lahat. Pero dahil nga masama si Satan at ang mundong to, nilalaro ang tao saan? Emosyon. Emosyon. Kaya, tapos may mga nakakasama o may nakakahalubilo ka na iba. So, imbis na worldly pa, na imbis na i-comfort ka sa will at kagustuhan ng Diyos para magpakumbaba ka, ang mangyayari, i-comfort ka ni Satan gamit yung tao na may worldly behavior. Diba? Amen. Lagi tayong tinuruan ng mga ng banal na salita dahil araw-araw may tukso, araw-araw masama ang nakikita natin. Amen po. Totoo ito guys. Dapat tayo ay laging tinuturuan. Actually mga kapatid, God is with you. Diba sinabi na yan, the kingdom of God is within you. Sinabi yan sa atin ng Diyos. Ang kaharian ng Panginoon ay nasa iyo mismo. Ngayon, dahil nasa iyo ang kaharian ng Panginoon, anong dapat mong gawin? Seek ye His kingdom at God first. At guys, alam natin na sobrang hindi makakayanan ng tao ang temptation or tukso sa mundong to. Anong kakailanganin po ng tao? Gabay ng Espiritu. Pag sinabing gabay ng Espiritu, mga kapatid, magdarasal ka sa Panginoon at ikaw ay makikiusap, Panginoon, ibigay at ipagkaloob mo sa akin ngayon nawa ang iyong banal na espiritu para malampasan ko ang lahat sa araw na ito. Bigyan niyo ako nawa, Panginoon, ng inyong kaisipan, katalinuhan ng inyong espiritu para maintindihan ko nawa ang inyong salita. Ito yon. Yes, nagkakameron ka ng pagkakakilanlan sa kung saan tayo nanggaling. Okay? Nagkakameron tayo ng pagkakakilanlan sa kung saan tayo nararapat at belong. Kasi kung fellowship, this is fellowship, godly. Wala pong batas sa mundo. Walang kabatasan ng mundo. Kaya nga nangyayari ang lahat ng diba? So, alam mo yon, sinasabihan tayo dito na ang daming sakim ngayon, diba? Kita niyo ang pagiging sakim ng mga tao ngayon. Gusto nila, pwede silang maniwala sa Panginoon, tapos gusto nila na sila ay CEO. Hindi guys. Kasi nga, pag ganyan ka ng ganyan, mawawalan ka ng personal na pagkakakilanlan sa Diyos para hanapin yung kingdom niya. Walang problema sa kunyari talagang mayaman na kayo, pinanganak ka sadyang mayaman, or may kaya sa buhay. Kung may kaya ka na sa buhay, kapatid, okay na yan. Ngayon ang gagawin mo, ipiplease mo ngayon ang Panginoon. Kung may kaya ka na sa buhay, guys, okay na yan, goods na yan. Lagi kang magtitiwala sa kaloob ng Diyos. Hindi ka pa rin magfo-focus sa kung ano yung meron kayo. Ipagpapasalamat mo yan sa bawat araw sa ating Panginoon. Pero, wala dyan ang hope ng bawat isa. Okay? Nasa Panginoon pa rin. At lagi pa rin, alam mo yon, ang Panginoon. Okay? So, anong sabi dito? Verse 7, huwag kayong makibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Okay, verse 6 pala tayo guys. Sorry, verse 6.
Huwag kayong papadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galit ang Diyos sa mga swail. Eto na po yan. Ano po yung masamang pangangatwiran? Yung pag sinabi mong kailangan mong itanggi kapatid ang iyong sarili, ano ang sasabihin nila? Hindi, once save, always save kami. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ay hindi po, kahit na yung lifestyle, Sir Charisma, magandang gabi. Yung lifestyle nila ay wala doon sa kaloob ng Panginoon. Diba? Sasabihin mo, save ka na hanggang dulo, hanggang sa pagbabalik. Pero yung proseso na gusto ng Panginoon, sabi nga ng Diyos, di ba? Siya ay isang inyong tatay, ating tatay, na pinoproseso tayo. Paano ka agad masisave kung yung iyong pamumuhay dito ay hindi nababago? Kaya ito tayo sinasabihan ng Panginoon. Huwag kayong willing ka ba doon na mahaba buhay nila dito? Alin po, willing ba ako doon sa heaven or dito na mahaba ang buhay dito? Kung dito, hindi na po ako willing na mapahaba ang buhay ko dito. Kasi wala namang ibang ginawa ang mundong to kundi pasakit. Pero kung ako ay willing mapahaba ang buhay doon, eternal kasama ang Panginoon, yun po sadya ay eternal na, kasama na ang Panginoon. Pero mga kapatid, dalawang eternal to, separation and kasama ang Panginoon. So pag sinabing separation, talagang ito'y panghabang buhay na malayo sa Panginoon. Okay? So, huwag kayong makibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Okay? Ano pong sabi? Huwag daw po tayong makikibahagi. Pag sinabing makikibahagi, alam mong ayaw yan ng Diyos. Huwag kang sasama. Guys, ayaw talaga ng Diyos na madadapa kayo. Kaya nga natin binibigyang batas. Ngayon, pag sinabing binibigyan ng batas, akala nga ng iba, ganto na naman, nagmamarunong na naman. Si Miss Tinay, nagmamarunong na naman. 'Di ba? Ang sakit lang kasi ang tagal na natin dito eh. Hindi na to bago sa atin. Ano pong stand sa one save, always save? Kung yan, one save, always save na yan, ay hanggang tapat ka hanggang dulo, save ka. Pag sinabi pong tapat hanggang dulo, denying your own will and you are walking in the will of the living God and His scripture. Kung yung one save, always save ay sa pamamaraan po ng pagtanggi ng iyong kagustuhan. So kung dumating ang Panginoon nang ikaw ay tinatanggi mo ang sarili mo sa kasamaan ng mundong to, tinatanggi mo ang mga bagay na ayaw ng Panginoon, yan talaga, kukuhanin ka ng Panginoon. Pero kung yung one save na yan ay sa iyong pamamaraan at hindi sa kaloob ng ating Diyos, wala kang repentance, pagbabagong isipan, at pagtanggi sa mundo, walang character behavior, di ba? Paano maligtas? Tanggapin ng Panginoong. Sinabi yan, guys, sinabi yan ng Panginoong Jesus. Okay? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ang sino mang susunod sa akin, kailangan nilang itanggi ang kanilang sarili. Pag sinabing itanggi ang kanilang sarili, walang papasok dyan ng pride. Walang papasok dyan na ego. Walang papasok dyan ng kahit na anong ayaw ng Panginoon kundi salita niya lang. Okay? Ayaw ng Panginoon at tatanggapin mo siya bilang your Savior and your Lord. Yun. Yun ang stand ng salvation. Panginoon palagi mga kapatid. Explain ang sitwasyon ko. Burden. Grieve, sad, pain. Kung ano ang naranasan ng Panginoon, nung katawan niya, nung nandito siya, nararanasan ko. At nararanasan ng mga kapatid nating tapat dyan. Kung nag-suffer siya sa laman na nilalakadan niya, nagkakasala kami, nadadapa kami, pero ang Panginoon ay nandyan, bumabangon, nagtitiwala sa amin na mapapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Ang Panginoon lamang po ang hindi nagkasala. Tayo makasalanan tayo. At pag sinabing pinabanal, dati tayong sexual immorality, dati tayong lustful thoughts, lustful desires sa mga katawan natin, inaalis natin yan. Yun po yun. Kaya kung usaping, kamusta ako ngayon? Pain.
deep pain. Masakit. Love is sorry guys, sorry. Ayokong umiyak. Pain, masakit po ang pagmamahal. Baka sabihin ng mga parasi nagpapaawa ako ha. Hindi po ako nagpapaawa. Masakit po yung pagmamahal. Masakit, sobrang sakit. Akala lang ng ibang tao matapang ako, malakas ako. Hindi po ako malakas guys. Mahina po ako. Mahina ako mga kapatid. Masakit yung pagmamahal. Pero kung yun yung will ng Panginoon para ang kapangyarihan niya ay malakas sa atin, ayos lang po yun. Okay? Kasi the end of the day, hindi naman ito kaloob natin, kundi kaloob pa rin ng Panginoon. Masakit yung pagmamahal mga kapatid. Hindi siya madali. Kung inaakala ng tao ang pagmamahal ay merciful lamang. Tama yun, merciful yung Panginoon. Sobrang mapagmahal ng Diyos. Sobra-sobra. At tayo po yung imahe ng Panginoon doon sa pagmamahal na yun. Pero alam mo yun, ang pagmamahal ng Panginoon ay may kaakibat din na kagustuhan niya. So yung pagmamahal niya, bilang isang tatay, itatama ka. 'Di ba? So masakit yung pagmamahal mga kapatid. Sobrang sakit. Even na ang sitwasyon mo ay, alam mo yun, sobra-sobra ng sakit. So, alam mo yun, ayoko umiyak pero kailangan, para alam mo yun, hindi po ako nagpapaawa mga kapatid. Baka sasabihin na ng mga ibang tao dyan is, nagpapaawa ka lang. Sa Diyos pa lang po, yung hinihingi kong awa sa bawat araw. Okay? So, magpatuloy tayo mga kapatid. Kasi alam niyo yan, ranas niyo yan. Lalo na kayo mga kapatid sa Panginoon na matatagal na. Masakit ang pagmamahal. Masakit. Kasi hindi, alam mo yun, babaguhin mo lahat yung sa'yo at ilalakad mo yun sa Panginoon. Okay? So magpatuloy tayo mga kapatid. Anong sabi dito? Sapagkat kung verse 9, kung ang isang tao ay naliwanagan na makita sa kanya ang kabutihan, katwiran at katotohanan, alamin nyo kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Diba? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Alamin natin yung nakakalugod. Ano ba yung nakakalugod sa Panginoon, mga kapatid? Sabi ko nga po sa inyo, kaya kong lampasan ang lahat ng pasakit, ng kamuhian ng mundo. Pero yung mawala yung mga kapatid mo sa Panginoon, sabi ko nga po, yun yung parang pinakamasakit na naranasan ko sa buhay ko. Yung may napipitas dahil sa lies ni Satan, dahil sa kasinungalingan ni Satan, sabi ko nga po, kaya kong tiisin lahat yung mga nangyari. Pagtulungan ng buong taong yan. Ayos lang. Nakaya natin yun. Pero yung may napipitas na mga kapatid mo sa Panginoon, doon ako parang halos matagpian ng kapiraso sa katawan ko na masakit. Dahil sa mga kasinungalingan na binabalik ni Satan. Kasi sabi ko nga sa inyo lagi guys, guard your thoughts. Thoughts. Lagi nyong panghawakan ng thoughts nyo. Lagi. Kasi dyan, lagi magmumula ang kasinungalingan ni Satan. Okay? So, magpatuloy tayo mga kapatid. Sapagkat kung ang isang tao ay nalinawag, amen? Naliwanagan. Wait lang po ha. Wait lang guys, nawala ako. Wait lang po ha. Nawala.
Ano nga tayo? Verse 11? Verse 9? Tama po ba? Okay, verse 9. The light produces every kind of goodness, right living, and truth. Okay, ano pong sabi? The light produces goodness, right living, at truth. Pag sinabi pong goodness, alam natin na laging ito ay nasa kaloob ng ating Panginoon. Right living, nararapat na mamuhay tayo ng tama at katotohanan palaging sa salita ng ating Panginoon. Anong sabi dito? Try to learn what pleases the Lord. Ano bang makakapag-please sa Panginoon? Love. Diba? Nung may nagtanong sa kanya, Rabbi, ano ang sabi sa kanya? 11. Sige guys, 11 tayo. Nung may nagtanong sa kanya, Rabbi, what is the greatest commandment to the law of Moses? Ano ang sabi niya doon? Love your God with all your heart, body, soul, and spirit. And love your neighbor. Love your brother and sister. So, ang pagmamahal ay ano? Pagpapakumbaba. Ang pagmamahal ay ano? Nagtitiis. Ang pagmamahal ay ano? Kaloob ng Diyos. Kaya laging guard your thoughts. Thoughts. Ang masama kasi dito, kapag ikaw ay nasalihan, okay, ng worldly na tao. Okay? Yan na yun. Pag nasalihan ka ng worldly na tao, pwede kang mahila eh. Yun ang sakit dito. Pwede kang mahila ng alam mo ba, ganito, ganyan, di ba? Yun na yun. So, dyan na papasok ang lies ni Satan. Dyan na papasok ang lies ni Satan. Ikaw na nasa Panginoon, ang tagal mo na. Nagkameron ng conflict. Meron kang kaibigan or kakilala din. Siya ay, alam mo yun, Satan, napakagaling ni Satan sa lahat ng bagay. Tandaan nyo yan. Pag napasok niya ng isipan mo, kayang-kaya niyang gawin ang ginawa niya kay Judas, pati sa'yo. Gagawin niya rin sa'yo. Diba? Paano po i-guard yung thoughts sa salita ng Panginoon? Salita ng Diyos. Siyempre, lalabas dyan yung mga lies ni Satan sa yung tenga, sa yung thoughts. Diba? Ngayon, andyan na rin yung kung ano-anong bumubulong. Ngayon, ang puso mo ay mapanlin lang. Dahil ang puso mo ay mapanlin lang, huwag kang magtitiwala sa puso mo. Laging sa Panginoon. Sa Panginoon, sa Panginoon. Kaya nga nagbe-bear ng fruit ang bawat isa. Nagpapakumbaba, nagmamahal, deep joy, diba? Peace in each other. Matatapos na to guys, konting tiis na lang. So anong sabi dito? Have no part in the things that people do in darkness, which produce nothing good. Instead, tell to everyone how wrong those things are. So, sinasabihan tayo mga kapatid, wala daw pong parte ang mga tao na ginagawa na masama patalikod. Private. Okay, ito na nga po yun na sinasabi sa atin ng Diyos na may mga taong gumagawa ng akala mo devoted sa Panginoon pero in private at sila-sila lang, ibang katauhan siya. Yung akala mo sobrang devoted niya. Tapos, makikitaan mo na, ano gayon? Ganito pala siya. Yan na ganon. So, may mga tao pong ganyan ngayon. Akala mo ay napakadeboto sa Panginoon, pero ang kanilang mga pamumuhay, pribado, man o hindi, ay labas sa kalooban ng Panginoon na ito ang ito na naman, judge na naman. Ito nga yan, guys. Ito yan, binabasa po namin. Hindi po judge yung, ito po, salita mismo ng Panginoon. Okay, buksan niyo ang puso niyo. Kita niyo ang sinasabi dito. Ano sabi?
have no part in the things people do in darkness, which produce nothing good. Instead, tell to guys, tinuturuan nga tayo ng Panginoon na sabihin mo sa mga tao ang ginagawa nila. Kita nyo ha, gusto nyo Tagalogin natin? Tingnan nyo, mga kapatid ha, nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Verse 13, pero kung pagsasabihan nyo sila na masama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Diba? Ma'am, sir, guidelines, hindi po kami ang nagko-condemn, kundi mismong salita po ng Diyos. Kung kayo po ay nako-condemn, sinasabihan kayo na ngayon ng Panginoon na wait, ito yung masakit. Ito kasi yung nangyayaring, alam mo yon, hindi ka na nako-condemn or nawawalan ka na ng, alam mo yon, ng paggabay ng spirit, tapos galit ka sa correction ng salita ng Diyos. Dito nagkakamero ng masama. Okay? Si Johanan po ba? Sorry po. Yes, salita ng Diyos. Nagkakameron ka na ng... Ang masama kasi dito, kapag ang sin sa'yo ay wala ng conviction, tapos ang correction ng Panginoon sa salita niya ay ikaw ay na-offend. Yun na yung masama dito, mga kapatid. Okay? Yun na po yung masama dito. Yung correction ng Panginoon sa salita niya ay ikaw ay na-offend, tapos yung sin, hindi ka na, dito na nagkakamero ng conflict ngayon ng mundo. Tingnan niyo ang mundo. In the time of Noah, also the time of this world. Ang hirap po ng sitwasyong to. Gusto mong maligtas ang maraming tao. Ang hirap po ng ganitong sitwasyon, sa totoo lang po. Awa ang kailangan ng tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang hirap po ng ganitong sitwasyon. Alam mo yung gusto mong ibigay mo yung puso mo, yung kalahati ng puso mo sa mga tao para maramdaman nila na, alam mo yung matap mo yung puso nila. Yung kunwari, Lord, pwede bang ganito? Ito yung puso mo. Tapos yung puso mo, kukuhanin. Saglit. Tapos itatap mo. Yung parang charger. Tap. Tapos pag natap, yung parang mararanasan nila yung kung ano yung meron dyan, na kung bakit natin nire-respeto, ginagalang, at sumusunod tayo sa Panginoon. Yun yung gusto mong maramdaman nila kung ano yung pagmamahal. Guys, please, nagmamakaawa ko, pagbuhin niyo yung buhay niyo. Parang awa niyo. Parang awa niyo na. Palikuran niyo ang masamang mundong to. Walang halaga to, parang awa nyo. Mamakaawa ko sa inyo. Talikudan yung masamang mundong to. He is coming. He is coming. Walang mabuti, walang maganda sa mundong to. Maawa kayo sa sarili nyo. Maawa kayo. Magpatuloy tayo. Ano pong sabi? Verse 14, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng abot ng liwanag ng salita ng katotohanan, okay, ng Panginoon, kaya nga sa sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at maliliwanagan ka ni Kristo. Ito yan. Patay ang iyong isipan. Patay ang iyong puso sa kanyang salita. Patay ang iyong kaluluwa. You are dead spiritual. Kailangan mo ang salita ng Diyos, ang Espiritu niya. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. One will. Iisa ang kaluaban. Pagtanggi sa masamang mundong to, gumising ka. Nang ang Panginoon ay mabuhayan, bigyan ka ng ilaw sa kasamaan at kadil. This is evil. This is the most evil world. Okay, napakasama po ng mundong to. Ako po talaga ang magsasabi. Hindi po masaya. Ang mga nakikita nyo ay walang buhay. Sasakyan, walang buhay. Actually, pinagpapalit na nga natin yung may buhay eh. Diba? Makakita tayo ng pusa or any animals, tinatapak-tapakan na lang natin, sinisipa-sipa na lang natin. Hindi natin binibigyan ng pahalaga. May buhay yan, mahalaga yan sa Diyos. Pinapalta natin ng mga gawa ni Satanas na walang buhay.
Walang problema alam mo yon, pakinabangan mo yan. Ang bahay, pakinabangan mo yan, walang problema. Tirahan yan. Kung may sasakyan ka, walang problema, pakinabangan mo yan kasi yan ang gusto ng Diyos. Binibigyan tayo ng, alam mo yon, masaganang pamumuhay sa bawat araw. Pero yung baliwalaan mo, yung mga creation ng Panginoon, lalo na sa, nasasaktan ako. Kung nasasaktan ako, nasasaktan lalo ang Diyos. Matagal niyang tiniis to, mga kapatid. Matagal niyang tiniis to. Ngayon, nare-reveal na to. Kailangan natin maging tapat sa kanyang salita. Tanggapin ang salita niya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sir Johan, hindi mo ito maiintindihan kung malayo ang puso mo. Okay? Hindi mo ito maiintindihan kung malayo ang puso mo. Kasi kahit pa anong ngaw-ngaw ko dito, kung anong paliwanag ko dito, kung talagang wala ka sa kalooban at malayo ang puso mo sa kanyang salita, ang tingin mo sa amin ay ano? Wala, baliw. Ganyan. Ang tingin mo sa amin ay wala, ano lang. OA, baliw, something na kung ano. Yan. Yan ang tingin mo sa amin. Dahil ang layo ng puso mo sa salita niya. Sa salita ng Panginoon. Na siyang napako, nagpakahirap para sa lahat ng tao. Pakinggan nyo. Verse 14. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Tingnan nyo ang sabi. Mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Paano ba dapat mamuhay ang isang tao? You are not different in the morning and evening. You are the same in the evening, in the afternoon, in evening. Paano ka mamuhay? Dapat tama ka sa umaga, tama ka sa tanghali, tama ka sa gabi. So, ibig sabihin, ito ay ano? Kaloob ng Diyos. Andong ka sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Andong ka sa pagmamahal niya. Kasi ang pagmamahal niya ay salita eh. Guys, di ba, naririnig niyo naman yung testimony ng mga tao. Yung mga testimony na sinabihan na nakita nila ang impyerno. Anong sabi nila? Ang tao po ay parang buhangin sa impyerno. Ganon kabilis nagpapataka ng tao. Ang pagpunta ng tao sa heaven ay ano? Bilang. Kasi bakit? Makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pero malawak ang pintuan patungo sa kapahamakan. At kakaunti lamang ang makakakita ng pintuan sa makipot. Why? Ang makipot na pintuan ay ito na yon. Pagtanggi sa kasamaan ng mundong to. Ang malawak na pintuan, alam mo yon, naniniwala ka na masasave ka kahit ang iyong pamumuhay ay wala sa kanyang kalooban. Mali yan. Naniwala kayo. Kasi hindi mababago ang buhay mo kung ang iyong puso ay malayo sa kanyang salita. Kaya tingnan niyo ang sabi ha, Ephesians chapter 5 verse 15. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Hindi ka pwedeng nasa club mamaya, nasa simbahan mamaya. Hindi po yan pag-agree sa Panginoon. Hindi ka pwedeng nasa sugalan ngayon, pagbalik mo magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po yan pwede sa Panginoon. You are the same now, later, today, tomorrow, and yesterday. Kung sa Panginoon ka, sa Panginoon ka. Hindi ka iba. Hindi ka nagbabago ang isipan. Okay? So, kung paano mamuhay, ganito tayo, mahirap. Kaya nga ito yung pagmamahal, ang hirap nga eh. Nahihirapan nga kami guys. Kaya nga ang gusto namin, makabalik na ang Panginoon. Hirap na kami. Nasasaktan pa kami. So, ano mo yun? Ito na yun guys, okay? So, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang. Kita nyo ang sakit ng salita, di ba? Mangmang. Kundi, tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Anong sabi? Ephesians chapter 5 verse 15, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. So, hindi tayo mangmang. Tayo ay nasa kalooban ng Panginoon. So, dahil tayo ay nasa kalooban ng Diyos, tayo hindi mamumuhay katulad ng mga taong ayaw maniwala. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo, gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong
ito. Ma'am Rem, verse 16 na po tayo. Ano pong sabi? Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Diba? Akala nung iba yung paggawa ng masama is lantaran. Yan yung makikita nating masama talaga. Lantaran talaga siya. Lantaran talaga. Pero may gumagawa po ngayon masama, yung parang half good, half bad. Hindi kasi pwedeng mag-agree yan kasi darkness and light cannot be together. Lord and Satan cannot be together. Hindi pwedeng 50-50 o twisted. Hindi pwedeng 50-50 kayo eh. Hindi po, mamimili ka talaga. Kaya nga ngayon, pag sumusunod ka sa pagkagustuhan ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ang tingin ngayon sa'yo ng mga tao ay mapanghusga. Guys, ito po ay salita ng Diyos na hinuhusgahan tayo, hindi ang taong yan. Nagsasalita lang siya kasi bakit? Hinuhusgahan ka ng salita ng Diyos. Kasi nga, mali yung pamumuhay mo, kaya ka natatamaan. Pero kapag hindi ka natatamaan sa salita niya, kasi tama yung pamumuhay mo, hindi ka masasaktan. 'Di ba? Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa sa masamang panahong ito. Verse 17 guys, Ephesians 5 verse 17. Huwag kayong magpakamangmang kundi alamin niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Ano pong sabi? Huwag kayong magpakamangmang. Pag sinabing mangmang, yung bahala na. Ganyan. Ganyan tayo eh. Bahala na si Lord. Yung sasabihin mo nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, natural. Pero yung gawa na yon ay hindi mo gawa kasi nga ginawa na ng Panginoon yan sa cross ng Kalbaryo. Yung gawa mo na lang yan ay pagtanggi sa masamang bagay sa kasamaan ng mundong to. Kumbaga parang kaya nga sinabihan ng Panginoon, blessed is the one who pure heart. Sa 8 Beatitudes, pinagpapala ng Diyos ang pure ang puso. Bakit pure? Wala sa kanyang ego, wala sa kanyang kagustuhan, kundi nasa pagmamahal ng Panginoon. Diba? Iyan na po yun. Pure kung bakit binibless ng Panginoon. Blessed is the one who pure in heart, for they shall see the Lord God. Diba? Pinagpapala ng Panginoon ang mga taong totoo ang puso. Pag sinabing totoo ang puso, ikaw ay nasa kaloob niya, nasasaktan ka sa kaloob niya, mahal mo ang kaloob ng Diyos, ikaw ay pure ngayon ang puso. Ngayon, dahil ikaw ay tapat sa Panginoon, makikita mo daw ang Panginoon. Diba? Pinagpapala ka at makikita mo ang iyong Panginoong Diyos. Magpatuloy po tayo, verse 18. Huwag kayong, mga kapatid, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Guys, ito po, bibigyan ko to ng matinding, isang magandang, alam mo yon, opinion. We are born again in the Spirit. And when we say born again in the Spirit, ang isang taong born again sa Spirit, ayaw talagang mag-alak. Even ako, ayoko ng alak. Ayoko na ng alak. Dati nung ako yung makamundo. Yes, nagiinom ako ng makamundong tao ako. Pero alam mo yon, dito kasi nagkakamero na sinasabi sa kasulatan na ayaw ng Panginoon na mag-inom, pero sinasabi niya din sa kabila na ganito, ganyan-ganyan, na blines niya yung sa kanan na may alak, ganito. Di ba nagkakamero ng batuhan ng scripture ng salita ng Diyos? Parang nilalaro-laro na lang ang salita ng Diyos. Ikaw na taong born again, alam mo ang kaloob ng Diyos. Dahil alam mo yung kaloob ng Diyos, ayaw niya na iinom ka ng alak kasi nga nagkakameron ka ng ibang thoughts. Pag may iba kong thoughts, gagawa ka ng gusto mo. Diba? So mga kapatid, ito lang yung masabi ko dyan. Kaya tayo sinasabihan ditong wag maglalasing is nakakasira to ng pamumuhay. Totoo po yan. Napapaltan tayo ng ibang espiritu. Kaya di ba sinasabi ng ibang tao, ang lakas ng loob ko pag nakakainom. Di ba? So yun na po yun, napapaltan ka ng ibang espiritu. Sa mga kapatid, anong sabi dito? Maalala mo na yung negative. Sa halip, hayaan nyo, mapuspos kayo ng banal na espiritu. Amen? Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo. Actually, yung nangyayari sa atin sa bawat araw na
pagtutugtog muna sa pagsasama-sama natin, pagtitipon. Yun pala talaga ay sinasabi sa atin ng Diyos, no? Sa ganitong pagtitipon, malayo man tayo sa isa't isa, pero ang ating presensya, ang ating pagmamahalan, ang ating katawan sa Panginoon, ng Espiritu ay iisa. So mararamdaman natin yan. So, kaya tayo sinasabihan na pag tayo nagtitipon, gaya nito, umawit kayo ng salmo, hinmo at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpapuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa langit, sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ito na yan, guys. Ano po yung nararanasan natin ngayon? Matinding pagsubok. Ngayon, dahil may matindi tayong pagsubok na magkakapatid, ipasalamat natin to sa Panginoon. Why? Kasi dito nasusubok ang totoong puso, katapatan natin sa Panginoon. Okay? Dito magkakameron ngayon ng pag nagsalita si ganito ng masama, hindi ka magsasalita ng masama at kakampihan mo. Hindi. Nasa Panginoon ka, new creation ka. So pag nagsalita sa ginato tungkol sa'yo, anong gagawin mo? Gigitna ka. Gigitna ka. Amen? Kasi nga, new creation tayo eh. Kaya tayo sinasabihan, magpasalamat tayo sa lahat ng nangyayari. Kasi dito, nahahasa tayo sa Panginoon. Dito, nahahasa ang ating puso na ang katapatan at pundasyon ng bawat isa ay pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi pride, pagpapakumbaba. Ang pagmamahal ay para sa lahat. Itinatama. Sa totoo lang, ang sakit maging sa punto ko ngayon. Kung ako, sa totoo lang po ay bibigyan ng pagkakataon, ayokong malagay sa ganitong sitwasyon. Sa nagtuturo. Ayoko. Gusto ko tagapakinig na lang din ako. Bakit? Kasi, ang sakit ng mangyayari sa mga yan eh. Sa mga nagtuturong yan, masakit. Bakit? Kasi dyan nagkakamero ng, alam mo yon, hindi, alam mo yon, yung parang akala nila, namamasama, yung ganun. So, imbis na mapabuti, napapasama nga yung mga bagay-bagay, ikaw na nagtuturo, ikaw na ganito, ganyan para sa Panginoon. Gusto mong baguhin lang ang pagmamahala ng bawat isa at itama sa Panginoon. Ang nangyayari napapasama. Ang sakit. Kasi yun ang itingin ng iba. Yun ang magiging tingin ng iba. Amen. What's real matters. Amen. Yun pa rin yung magmamatter. Kung ano yung katotohanan. So, ang hirap guys. Ayoko talaga, sa totoo lang po, ayoko malagay sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap. Hindi madali. Sobrang hirap. Hindi siya ganitong madali. Gusto ko na lang ding maging kapatid nyo dyan na nakikinig sa inyo sa bawat araw. Amen. So, tayo ay magpatuloy dito. Anong verse tayo mga kapatid? Lagi kayong magpasalamat sa verse 21. Mang-aral sa mga mag-asawa. Okay. Mga kapatid, mga nanay, tatay dito, tita, ate ko. Sa may mga asawa po dito, ito po ay sinasabi ng Panginoon sa mga mag-aasawa. Okay? Pakinggan po natin ang saloobin ng Panginoon sa mga mag-aasawa. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Okay? Mga nanay, tatay, magpasakop sa asawa. Kasi dito papasok nga yung divided na mag-aasawa na alam mo yon, at saka mga asawa sa mga lalaki o babae dyan, huwag nyo namang haharasin agad ang inyong mga asawa. Lambing-lambingin nyo. Asawa nyo na yan eh. Okay? So lambing-lambingin nyo. Magpasakop para makapagpasakop kayo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Ito po yan. Sa tahanan, ang nasusunod dapat dyan ay lalaki. Okay? Pero ang hirap kasi dito kapag ang inyong asawa ay worldly. Kapag worldly ang inyong asawa, hindi ko alam kung
yes, worldly. Kung anong pinakamagandang payo dito, pero alam naman natin, ang gusto lagi ng Panginoon ay makakabuti. Kayong mga babae na may asawa, at sa mga tatay na may asawa dyan, mga lalaki, sa mga babae po muna, pag worldly ang asawa nyo, at alam mo yun, medyo matigasin, ayaw magpasakop, ganito, ganyan, ipagdasal mo sila sa Panginoon. Tapos pag mga bagay na ayaw ng Panginoon, ang mga pag nagagawa niya, huwag. Alam natin palagi kung ano yung makakabuti at gusto ng Panginoon. Mga nanay, okay? Sa mga, ano naman po, mga lalaki, okay? Ang siyang ulo ng kanyang asawa, the head of the husband. Because the first creation is Adam, the man. So dahil kasal kayo, sa tahanan po talaga yung masusunod ay ang lalaki. Kunwari, sinabi ng lalaki, huwag kang magsuot niyan. Susundin mo ang sinasabi ng iyong asawa sapagkat ang tukso ay malapit, madami, nakapaligid. Pag sinabi ng iyong asawa, ang hindi ka pwedeng magsuot niyan, ayoko niyan. Kasi ayaw yan ng Panginoon. Or kung hindi man siya, wala man siyang, hindi man siya ganun ka, sa Diyos, pero alam mo yon, alam niya yung mga ayaw at ganito, yung lalaki magsasabi, wag yan, magpapasakop ka. Okay? Bakit? Sapagkat alam po natin na ang unang ginawa ay ang, guys, totoo to. Kasi may napanood po ako na testimony na pagdating sa spiritual, physical, totoo po yan. Ang sisisihin ng Panginoon ay lalaki. Lalaki. Totoo yan. Kasi napanood ko yan sa isang testimony nung parang, alam mo yon, binigyan siya, parang, di ko alam kung natulog siya or namatay siya. Tapos binigyan siya ng ilang oras, parang minuto ng Panginoon. Tapos pinaliwanag ng Panginoon doon about sa marriage. Pagdating po pala talaga sa marriage, lahat ng spiritual battle, ikaw lalaki, ang dapat manindigan. Okay? So, lalaki talaga ang masisisi dito. Maniwala kayo. Ano pong sabi dito? Magpatuloy tayo. Katawan ng iglesia, okay, ang Panginoon. Okay, ang katawan ng iglesia, tayo po yun. Okay? Iisa ang ating katawan sa Panginoon, tayo pinababanal na. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. So tayo, nagpapasakop tayong lahat sa kaloob ng Diyos, iglesia ng Panginoon. So dahil tayo nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos, ang mga nanay at mag-aasawa, tatay, magpapasakop sa isa't isa. Okay? So sabi dito, anong verse? Verse 25, Ephesians chapter 5, verse 25. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Tayo yon. Okay, so sa mga tatay dito, mamahalin mo ang iyong asawa katulad ng pagmamahal mo sa iglesia ng Panginoon. Tayo yon. So pag sinabing iglesia, tayo yon, samahan, ang katawan ng Panginoon, tayo yon, bawat katawan ng parte, okay, tayo yon. Kasi number one dito, dapat mas mahal ng lalaki ang Diyos o mas mahal ng babae ang Diyos kaysa sa kanyang asawa. Why? Kasi kapag mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa Panginoon, maniwala ka sa akin, hindi mo kayang mahalin ng buo ang asawa mo. Maniwala kayo. Kapag mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa Panginoon, hindi mo kayang mahalin ang iyong asawa ng buo. Magkakasala ka. Pero kung mas mahal mo ang Diyos sa kahit sinong tao dyan, bago pa ang iyong asawa at ang iyong pamilya, maniwala ka, kayang-kaya mong respetuhin ang iyong asawa sa pamamaraan na gusto ng Diyos. Bakit? May respeto at takot ka sa Panginoon. Kapag may respeto at takot ka sa iyong puso sa Panginoon, hindi ka gagawa ng tukso na ayaw ng Panginoon. Hindi ka gagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Ano po yun? Third party. Diba? Yes, madali na ang tukso ngayon. Pero kung ang puso mo ay may takot sa Panginoon, sa kanyang salita, hindi ka basta gagawa ng ayaw ng Panginoon. Ay, mahal ko ang asawa ko dahil mahal ko, mas higit kong mahal ang Panginoon. So dahil nandyan ang tukso, no. Mahal ko ang Panginoon ko, ayaw ko siyang saktan at mahal ko ang asawa ko. 'Di ba? So may takot. Pag may takot, hindi ka gagawa ng masama.
Amen. So, yun po ay para sa mga nanay mag-asawa. Okay? Anong sabi dito? Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Verse 26, upang maging banal, ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maharap sa kanyang ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia ng mahalwalhati, banal, walang kapintasan, walang anumang bahid o dungis. Amen. Ito na po yan. Guys, kahit paanong trabaho natin sa ating sarili, hindi tayo magiging malinis sa paningin ng Diyos. Pero iisa lamang po, dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nang mabautismo tayo sa kanyang pangalan, linisin ang ating isipan, puso at mabago ang buhay. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, maging born again espiritu, santo, sa kaloob ng Panginoon, diyan tayo magiging walang bahid dungis, banal, maluwalhati. Pero kahit paanong trabaho mo sa Panginoon, kung hindi nababago ang iyong isip at puso, at patuloy at paulit-ulit ka lamang gumagawa sa mga ayaw ng Diyos, walang katotohanan dyan. Kasi unang kailangang mabago dyan ay puso sa kanyang kaloob. Okay? Ito ay serious matter na. This is so much serious matter. So pag this is so much serious matter, talagang kailangang maging handa ng bawat isa. Anong sabi dito? Verse 27, ginawa niya ito para may harap sa kanya mga iglesia ng banal, walang dungis, bahid dungis. Kaya, verse 28, kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Gano'n mo kamahal ang sarili mo? Nag-aayos ka? So kung nag-aayos ka sa sarili mo, aayusan mo ang asawa mo. Mahal mo yan eh. Gano'n mo kamahal ang sarili mo, ayaw mong masaktan. So kung ayaw mong masaktan ang sarili mo, mas ayaw mong masaktan ang asawa mo. Asawa mo yan eh. Okay? Kaya kita niya sabi, mahalin ng lalaki ang asawa tulad ng pagmamahal sa sarili. So sa mga asawa dyan, mahalin nyo ang mga asawa nyo. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Verse 29 to 30, walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganto rin ang ginagawa ni Kristo sa atin. Dahil tayo ay bahagi ng kanyang katawan na tinatawag niyang iglesia. Amen. Sino nga naman bang tao ang masusuklam sa sarili niya? Guys, diba? Actually, dahil nga sa lala ng bullying, minsan yung iba nagsisuicide. Amen. Minsan yung iba nagsisuicide dahil sa lala ng bullying. Demonic to. Spiritual to ha. Hindi tao dito yung kalaban mo. Kaya ka nagbubully dahil malayo ang puso mo. Ang lumalabas ngayon sa dila mo ay si Satan. Ngayon, sino ba nga namang tao ang hindi mahal ang sarili? Gagastos ka para sa damit. Mahal mo sarili mo di ba? Gagastos ka para sa pagkain. Mahal mo sarili mo. So kaya tayo sinasabihan dito. Okay? Walang taong nasusuklam sa kanyang sariling katawan. Pinapakain niya at inalagaan to. Tama tayo. Di ba? Bumibili tayo ng pagkain, inaalagaan natin, bumibili tayo ng... Gusto nating maayos tayo. Inaalagaan. Amen. So dahil doon, anong sabi dito? Sa halip, pinapakain niya at inalagaan. Ganto rin ang ginagawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag niyang iglesia. May biyaya. Yes, demonic entities. May biyaya. Amen? Andyan ang biyaya. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi yan ay sinabi talaga yun ng Panginoon, pamula nung si Adam at si Eve ay nagkasala, sinabi ng Panginoon, pamula nang umalis kayo ngayon dito sa Garden of Eden, lahat ng inyong kakainin pagtatrabahuhan nyo. Kaya ang mga tao ay nagtatrabaho. Kita nyo? Kasi sina Adam that time, mga kapatid, kung mababasa nyo sa Genesis, ang mga pagkain po doon ay kinakain lang nila nang wala silang binabayaran. Pero dahil nagkasala si Eve at saka si Adam, at pinalaya sila ng Panginoon doon sa Garden of Eden, pamula that time sinabi ng Panginoon,
lahat ng inyong kakainin ay kailangan yung pagpaguran. Kaya ang mga tao ay nagtatrabaho. Kaya kita nyo tayo, di ba? Kailangan magtrabaho. Kailangan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ngayon, alam mo yon, minsan sisisihin ng mga tao na, kung ang Diyos ay maawain, bakit napapagod ang ganito, ganyan, ganito? Kasi trial nga lang ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay pagsubok lamang. Hindi dito natatapos ang buhay. Hindi dito natatapos ang paghinga. Ito ay panimula lamang sapagkat napagtagumpayan ng Panginoon ng kabilang buhay ang hindi natin nakikita. Okay? So, sinasabi dito mga kapatid, verse 31, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at nakikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay mag-iisa. Guys, kung bakit kailangang bukod ang mag-asawa? Tingnan nyo ha, iiwan ng lalaki ang ama at ina at sasama sa kanyang asawa. Why? Kayang-kayang gamitin ni Satan ang ama at ina mo para sirain ang pamilya mo. Ano po yan? Pag may anak na, pinalo ng ina, yung anak natapik, di ba? Tapos pagkatapik, di ba, ay, alam mo yon, syempre ang mga lola, alam natin ang pagmamahal ng mga lola ay talagang lahat ay gagawin ng mga lola, di ba? Ganyan ang mga lola eh. Kasi naranasan ko yan sa lola ko. Di ba, mga kapatid, syempre yung nanay ay ina. At gusto niyang matama ang kanyang anak at ayaw lumaki ng sutil. Okay, ayaw lumaki ng bad. Ngayon, papaluin, tatapikin. Nakita ni Lola, ay nandun kayo sa bahay ng pamilya ng iyong asawa. Ang asawa mo kunwari ay nasa trabaho or ibang bansa. Magsusumbong ngayon. Ang sama ngayon ng tingin ng Lola, hindi ngayon nagsalita sa'yo, pero nagsumbong sa asawa. Dahil nagsumbong sa iyong asawa, iba ang dating. Pinalo ang aking apo. Ganyan. Diba? Ginagamit ni Satan ang iyong pamilya, ang iyong ama't ina para wasakin. Yan ang nangyayari ngayon eh. Kaya ang daming divorce, ang daming hiwalay. Isa na po dyan. Hindi naman po lahat, pero karamihan. Ginagamit ni Satan, lalo na sa mga makamundong pag-iisip. Dahil saan? Hindi mo pagbukod sa iyong sariling pamilya. Kung mag-aasawa ka, ang number one na kailangan ng lalaki ay ano? Ibukod ang asawa, ang pamilya. Why? Kayong pamilya ang bubuo ng, ano mo yun, isahan. Hindi papasok dyan ang ibang tao. Second priority na lang ang mga yan. Ang priority mo ay pamilya mo. Pero dahil masama nga ang mundong to, kita mo kung paano winawasak ni Satan. Galit si Satan sa pamilya. Tingnan tayo. Pamilya tayo ng Diyos. Di ba? Kita mo tayo, pamilya tayo ng Panginoon. Tingnan mo kung paano tayo sirain ni Satan ngayon. Kita nyo? Kita nyo? Pamilya tayo ng Diyos. 1 Peter chapter 4. We are in the family of God. And the judgment begin in the family of the Lord. Tingnan nyo kung paano sirain ni Satan ng family. Pamilya ng Diyos. Di ba? Binibigyan niya ng lies. Ngayon nagkakamero ng yung wisdom, napalitan ng pride, na dapat ay magkamero ng fruit. Ngayon, akala mo tama pa yung ginagawa mo, pero hindi na. Kasi wala ng fruit. Wala na yung fruit ng humility, yung pagpapakumbaba. Amen. Kaya kita mo kung paano sinisira ni Satan. Maniwala kayo, number one, wala siyang unang aatakihin dyan sa lahat ng tao. Maniwala kayo. Totoo po ito. Sa lahat ng tao, number one na sinisira ni Satan, pamilya. Galit siya sa pamilya. Kita mo tayo. Tayo ay matatag sa Panginoon. Kita mo kung paano tayo sirain ni Satan. Gusto niyang bigyan ng lies ang bawat isa. Pero hindi natin panghahawakan ng puso natin sa ating kagustuhan. Andun pa rin tayo sa sentro ng pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ay patient. Naghihintay, nagtitiis. Tingnan mo kung paano tayo sirain ni Satan. Masama ang mundong to. Kaya ang kalaban natin ay hindi tao. Entities. Ang kalaban natin ay spiritual, hindi natin nakikita. Paniwala kayo, Satan is real. He is real. Napakagaling niyang utuin. Kung nauto niya ang 1/3 ng angel, paano pa tayo? Okay? Napakahusay niyang manloko. Maniwala kayo.
So guard your heart and heart and thoughts. Ang puso nyo laging sa Diyos. Pag sinabing laging sa Diyos, lagi nyong iisipin yung kaloob, kabutihan, kagustuhan, pamamaraan ng Diyos. Yan yun. Pag sinabing laging nasa Diyos, will, kaloob ng Diyos. Galit ka sa lahat ng uri ng masama. Okay? Yan ang pagmamahal. Kaya kita mo, tayong nasa pagmamahal ng Diyos, ang daming atake. Diba? Spiritual. Amen? So magpatuloy tayo mga kapatid. Kamangha-mangha, verse 32, itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng Iglesia, mga tao. Kaya kayong mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong mga asawa. Amen. So ibig pong sabihin, tayo ay sinasabihan dito, mga kapatid ng Panginoon, na kayong mga lalaki, mahalin nyo. Pag sinabing mahal, alam mo yon, ang mga babae ay madali sa emosyon eh. Uunawain mo. Mamahalin mo, uunawain mo. At pag sinabing, anong sabi doon? Sa respect, di ba? Igalang mo. Kayong mga babae, igalang mo naman ang iyong asawa. Pag sinabi ng iyong asawang lalaki na, bag muna ay ganito, tayo ay mag-usap ng ayos, ano bang dapat ganito, igagalang mo. Hindi yung parang magpapaano-ano ka na, ayoko ng ganyan, ayoko ng ganito, Ba, hindi. Igagalang mo yung asawa. Okay? So, mga kapatid, magpatuloy tayo. Children and parents. Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Children and parents, makinig po. Obey your parents the way the Lord's want. Sa mga bata dito. Okay? Yan, lalo na si Jeff, nandyan si Jeff. Ano ang gusto ng nanay mo? Laging, alam mo yon, pinagbabawalan ka ng nanay mo na maglaro sa ganon, malayo, susundin mo yon. Okay? Ayaw ng nanay mo ng ganito, ganyan-ganyan, susundin mo. Obey your parents. The way the Lord wants. Kung ano ang kagustuhan, Ma'am Rian, nandyan si Ma'am Rian. Sinabi ng nanay mo na, hindi ka pa pwedeng mag-boyfriend. Ayaw ko niyan, ang bata-bata pa. Susundin mo. Hindi ko gustong mag-girlfriend, bata-bata pa. Susundin mo. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Anong sabi dito? Because this is the right thing to do. Verse 2, the commands say, you must respect your father and mother. So, irerespeto mo. Kasi kaakibat yan ng pagmamahal at batas ng ating Panginoon. This is the first command that has promise with it. With it. Verse 3, and this is the promise, then all will go well with you, and you will have a long life on the earth. Okay. So, ibig pong sabihin, ang mga tao po palang namumuhay ng tama sa Panginoon ay mahaba ang buhay. Kaya pala nung ginamit ng Panginoon si Peter, ang mga apostol, kita niyo bago sila namatay, ang tanda na nila. 'Di ba tinawag sila, ilang taon sila tinawag? Parang ang babata pa nila nung tinawag, 'di ba? Pero nung natapos nila yung misyon, ang tanda na nila. So, ibig pong sabihin talaga, ang mga taong lumalakad, parang mas kailangang awan ko lang ha, parang kailangang mag-suffer ng mga taong, yung paggamit ng Panginoon. Kesa, actually, yung mga taong wala sa kaloob, pag namatay nga sila, suffering, di ba? Yan yung masakit. Pero yung mga taong nasa, alam mo yon, nagagamit ng Panginoon at nasa mabuting lagay ng Diyos, mas nagagamit sila ng maayos. So mga kapatid, anong sabi dito? Verse 4, Ephesians chapter 6, verse 4. Fathers, don't make your children, nagsasuffer pero iniingatan. Amen. Make your children angry, but raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. Ano pong sabi? Mga tatay, may mga anak na kayo dyan. Huwag kayong masyadong magalitin sa mga anak nyo. Actually, ito pansin ko to sa mga sa mga tatay. Mostly ngayon kasi sa mga tatay, pag may anak silang lalaki, lagi silang parang magkaaway. Pansin niyo ba yon?
pag mga lalaki, yung anak ng tatay, mostly to ha, laging parang sila yung mortal na magkaaway, no? Tapos ang tagapagtanggol nung anak na lalaki is yung nanay. Pansin ko lang po yan. So sabi dito, sa mga tatay, diba? Pansin ko yan. Kasi guys, may mga kakilala ako, kaibigan na rin, na ganyan na parang, hala, yung parang hindi sila close ng tatay niya na, yung kuya ko po lagi ang napapansin, di ba? Opposite kayo. Di ba? Kita nyo? Guys, kasi ganito yan. Ewan ko lang din ha, kasi pansin ko din yun eh. Kasi meron din nga akong pinsan, mga kakilala na, sabi ko lang, na gayon, dapat nga proud yung tatay kasi ganito, ganyan. Pero mostly sila pa yung magkakaaway. Okay? Oo. Totoo po yan. So, anong sabi dito? Mga kapatid, verse, Ephesians chapter 6, verse 5. Okay? Mga alipin. Anong sabi dito? Sundin nyo ang inyong mga apo rito sa lupa. Mas maganda siguro, pangit yung Tagalog eh. Englishin natin. Slave, okay? System opposite. So kayo ma'am hindi kayo ganon. Iba yung sa inyo. Sir. Sorry, say sir way back home. Parang super close naman kayo ng tatay nyo. Oo. Actually, ganun, may mga tatay na ganyan, yung mga lalaki na close sa tatay. Parang ang sarap makakita. Actually, may nakikita rin ako, pero parang iilan. Mostly, parang nasa mayayaman na yan. Pero, siguro sa may mga kaya or something, yung parang iilan yung talagang super close sa tatay nila. Na yung mga lalaki na, parang, ang sarap tingnan na gano'n, yung mga lalaki close sa tatay nila, the way na kung paano mag-asaran yung magtatay, no? Amen. So, anong sabi dito? Slave, obey your master here on earth with fear and respect, and do this with heart that is true, just as you obey Christ. Ito na nga yung sinasabi ko. Lahat tayo slave. Okay? Lahat tayo slave. So, dahil lahat tayo slave, alam mo yon, matanda ako spiritual. Alam mo yon, mas naging matanda ako spiritual sa lahat. Ngayon, sinasabi ko ito sa bawat isa kasi ito ang kaloob ng Panginoon. Verse 5 na tayo guys. Ephesians chapter 6 verse 5. Naglalag po ba ako? Ngayon, anong sabi sa atin? With a heart that is true, just as obey Christ. Pag sinabing obey your master, ito nga yung mga taong nasa kaloob ng Panginoon. Nasa kagustuhan ng Diyos. Itinatama tayo ng Panginoon. Ngayon, pag nag-suggest ako na ganito yung kailangan nating gawin sa kaloob ng Panginoon, ano yung magsasabi dyan? With, heart that is true. Heart that is true. Susunod ka doon sa tao, hindi dahil sa tao, kundi dahil yung taong yon ay sinasabihan ng Panginoon. Kasi alam naman natin na ang makakabuti ay galing sa Diyos. So, hindi ka sumusunod dahil sa taong yun ha, sumusunod ka sa kaloob na sinasabi ng salita ng Panginoon gamit ang dila ng taong yan. You must do this not just to please your master while they are watching, but all the time. Private man o hindi, dito nga na shaken. Dito na nagkamera ng shaken. Ayaw magpasakop. Ito na yon. Nung ansap, dito na yon. Dito na nagkamera ng shaken. Nagkamera na, nung nagsuggest na dito tayo magiging active lahat. Dito magkakameron ng tamang sincerity, tamang mahalan, tamang, alam mo yon, dito sa kawan, dito sa usaping to, sa GC na to, dito lahat magsasama-sama. Pero kung soul winning, walang problema dyan. Pero yung GC na yan, dyan kayo, para dyan magsisimula ang totoong pagmamahal. Kasi nagkakameron nga ng iba-ibang So dyan, kita nyo ang nangyari. Hindi mo to ginagawa dun sa tao. Ginagawa mo to para sa Panginoon. Kita nyo ha, you must do this not just to please your master.
Hindi mo to ginagawa para i-please yung master mo. Dahil nakatingin sila. Since you are really slave of Christ, you must do this with all your heart. What God's want you to do. Mahal natin ang isa't isa. Gusto nating mag-grow ang bawat isa. New creation tayo. Aalisin natin yung pride. Amen. Kaya nga nung nagkamera na ng ganito, anong sabi ko? Nag-chat agad ako. Ipinakita ko sa inyo mga kapatid na ako'y nagpapakumbaba. Ipinapakita ko. Nagkamali ako, aaminin ko yun. Yung mga nasabi akong foul, aaminin ko yun. Pero hindi na natin para pahabain. Tayo ay magkakapatid. Diba? Ngayon, dahil nga ang puso ay deceitful, kita mo ha, since you are really slave of Christ, dahil alam po magkakasakit. Wala po akong lagnat, guys. Diba? Yun na yun, guys. Actually, Sir John, nawa ay, kung si Paul ay na-betray, wait lang ha, na-betray si Paul sa time sa Asia, nung sila'y nasa Asia. Mahalaga yung taong yun kay Paul. Na mahalaga yung taong yun kay Paul. Sinabi ni Paul, saan nga ba yun? Hindi ko alam kung sa Timothy yun. Nasa Timothy yun. Ngayon, sinabi doon ni Paul, nawa ay kaawaan sila ng Panginoon kasi sila ay naging parte ko. Naging parte ko. Malaking parte sa buhay ko sa Panginoon. Ang mga kapatid natin na umalis, mga tumalikod, malaking parte sila sa atin sa Panginoon. Malaking parte. Kaya nga sabi ko, nung naganyanan na, nagsatak kita ko. Humihingi agad ako ng pagpapakumbaba. Wala akong ma-receive. Wala. Actually, ang sakit pa po na mga natanggap ko. Ang sakit. Hindi ko akalain na magiging ganon, na masasakop agad siya. Ganon kabilis. Mahahawakan agad ng ganon kabilis. May wordly kasi. May wordly. Hindi ko alam na ganon kabilis talaga. Nagchat ako. Nagpapakumbaba ako. Humihingi ako ng tawad. Sabi ko maghihintay ako. Kaso alam kong pumapalibot si Satan. Pumapalibot si Satan. Alam ko yan. Pumapalibot si Satan. May mga kapatid tayong nag-chat din sa kanya. Ang sakit po. Ang sakit po nang na-receive ko na salita mula sa kanya. Hindi ko akalain na may tinatago siyang kimkim. Hindi ko alam kung hatred or inggit. Hindi ko alam. Kaya, sabi ko, pag-uusapan namin to. Pag-uusapan namin yun. Yung mga na-receive ko, walang problema doon. Ayos lang yan. Nagkakamali tayo. Pero gusto kong mabago. Ayokong maging, alam mo yun, ayokong mapahamak yung kapatid na yun sa Panginoon. Ayoko. Kasi mahalagang, alam mo yun, naging parte siya sa atin sa bawat araw. Naging parte siya sa atin sa bawat araw. Pero yung, alam mo yun, hindi ko alam na gano'n na yung tingin niya sa akin. Kaya, nagpapakumbaba ako eh. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Mag-uusap tayo, mahal na mahal kita, hindi ikaw yan. Wala akong na-receive. Wala akong na-receive. Na nihaw, ganyan. Ang na-receive ko pa ay sa ibang tao. Na-chat niya. Hindi ko akalain na ganun siya magsasalita. Ang bilis ni Satan, linlangin ang isipan ng tao. Maniwala kayo. Guys, sabi ko po sa inyo, tayo ay pare-parehang tao. Nagkakamali tayo. Amen. Sabi ko, kapag ako'y nagkamali, at yun nga, ganun nga tayo, lahat tayo emosyon, andyan yung humility. Andyan yung pagpapakumbaba. Andyan yung pagpapakumbaba. Humihingi ako ng pagpapakumbaba. Wala akong makuhang pagpapakumbaba. Humihingi ako ng pagpapakumbaba. Wala akong mahila.
Dito ngayon nakikreate ang lies. Dito nakikreate ang lies. So, kung si Paul ay naranasan ng betrayal sa Asia, kung si Paul ay naranasan ng betrayal sa kabila, ito na yung nararanasan natin ngayon. Kaya wala po akong ibang hinihiling sa Panginoon, kundi maibalik ang kapatid natin. Okay? Wala po akong ibang hinihiling sa Panginoon. Wala akong galit. Wala. Mahal na mahal ko ang mga kapatid sa Panginoon. Kung ano man yung nasabi na ganyan, o kahit sila nasabi nila sa akin, ayos lang. Tanggap na tanggap ko sila. Magkausap lang. Diba? Yun yung, ayoko nung ganung ayoko, kasi gusto ko silang maligtas. Gusto ko lang silang maligtas. Kasi sinabi ng Panginoon, forgive 77 times. Okay? So, alam mo yon, tanggap ko yung kamalian ko. Kaya nga, nagpapakumbaba agad ako eh. Mali ako. May masabi akong mali. Pero hindi para paikutin doon, kundi para magpatawaran. Kasi spiritual ka eh. Spiritual ka. Alam mo na lahat ng bagay nang yan. Okay? So kung spiritual ka at alam mo ng bagay na yan, wag kang magpapasakop sa lies ni Satan. Amen? So magpatuloy tayo. Mahal ko sila, sobra. At walang problema, alam mo yun, wala akong kahit na anong nararamdamang hatred or ano sa kanila. Talagang kailangan lang nating itama ang kagustuhan at batasan ang salita ng Panginoon. Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. Do your work, verse 7, Ephesians chapter 6, verse 7. Do your work, ACL. Do your work and happy together to do it. Work as thought it is the Lord you are serving. ACL, ikaw ga naman? Ikaw. Hindi ka natahimik. Sorry po ha. Maingay yung pusa ko. Do your work and be happy to do it. Work as though it is the Lord you are serving, not just an earthly master. Verse 8. Remember that the Lord will give you everyone reward for doing good. Good. Hindi sinabing evil. Kasi ang reward ng evil ay death. So ang ginagawa mong mabuti hindi sa iyong kaloob, kundi sa kapamamaraan ng Diyos. Everyone slave and free will get a reward for the good things they do. Master, in the same way, be good. Your slave to your slave. Don't just things to scare them. You know the one who is your master and their master in heaven and treats everyone the same. Dito na nagkakameron. Ang gusto ay lahat maging master. Actually, kahit gusto ko lang maging slave, ayoko na maging master. Why? Dito nga, ang sakit nga ng nararanasan ganito. Ito ang pinakamasakit. Yung ikaw ay magtuturo, tapos ganito pa. Gusto ko maging slave na lang din. Yung makikinig na lang din ako. Okay? Amen. So, anong sabi dito? We wear the full armor of God. So, ano mo yun, mga kapatid, kung makakausap niyo yung mga kapatid natin sa Panginoon, mas better na, alam mo yun, mapapatid nyo, kasi alam kong makikita nila to, alam kong nakikita nila, at alam kong napapanood nila to, wala po akong galit. Okay? Naghihintay ako ng PM. Ako ang totoong walang galit. Kasi, ipinapakita ko, mismo hindi lang sa chat, sincerity. Nasaktan ako. Naglabas ako ng saloobin. At kung ako'y naging fouls at lampasan sa sinabi ko, nagpakumbaba agad ako. Humingi agad ako ng tawad. At dapat humility pareho ang lalabas eh. Magkapatid tayo eh. Kaso, isa lang yung nagpapakumbaba. Diba? Dati hindi po ako nagpapakumbaba. Dati mataas din ang pride ko talaga. Dati ako'y taong, alam mo yon, hindi, ayoko. Yung gano'n, hindi ako nakikipagbati talaga dati. Amen. Amen. Ano pong sabi dito? Wear the full armors of God para sa sarili. Amen. To end of my letter, anong sabi dito? Be strong in the Lord, brothers and sisters, and His great power.
Wear the full armor of God. Wear God's armor so that you can fight against the devil. Clever tricks. Ito na yun, guys. Yung tricks ng demonyo. Ito na yun. Alam natin na ang fruit ng Spirit ay humility always. Part of humility. Alam mo yung clever lies ni Satan. Huwag ka na dyan. Hindi, ganto-ganto. Ganyan-ganyan. Diba? Kaya nga sabi ko, handa akong humingi ng patawad. Anong gusto? Bibigyan pa ng video. Handa ang Miss Tinay po. Handa ako. Nagkamali ako. Ako humihingi ng sincerity mula sa Panginoon at sa inyo, mga kapatid, at sa lahat. Kasi yung clever, diba? Wear the full armor. Prayers. Naunahan ka ni Satan bago ka magdasal. Naunahan ka ng emosyon. Andiyan na si Satan, can fight the clever lies of Satan. Verse 12, our fight is not against the people on earth, blood and flesh. We are fighting against the rulers and authorities and the powers, world darkness, entities of this world. We are fighting against spiritual powers of evil in heavenly places. Hindi nakikita. Sabi ko nga, handa ako. Anumang oras. Ang huli ko pang message. Napakalambing pa. Napakahilambing pa ng huli kong mensahe. After, anong sabi doon? Ang sabi ko ba doon? Maghihintay ako. Wala. Yun yung masama yung kapag ganyan na-offend ka na. Yan yung masama alam mong spiritual ka. Alam mong spiritual ka sa Panginoon. Magpapatawaran tayo. Gusto ko yung kayo maligtas. Kaso nga, pag nga umaaligid-aligid si Satan, actually, talagang malala. Malala ang huling araw na to. Sinabi na ng Panginoon, magiging malala ang mga huling araw. Diba? Magiging malala ang mga huling araw. Pakinggan nyo. That is why you need to get God's full armor. Pray. Pag naunahan ka ng emosyon, wala, yan na yung mangyayari. The Lord said, then on the day of evil, you will able to stand strong, and when you have finished the whole fight, you will still be standing. Ito na yun Hindi mo pa iiralin yung ego, yung pride Hindi mo pa iiralin yung ibang desisyon Desisyon ng Panginoon yung pa iiralin mo Magkakapatid tayo dito Ang hinihiling ko ay maayos. Yun lamang po. Ang hinihiling ko ay maayos. Kasi mamaya, ipapakita ko po kung ano yung huli kong sabi, napakalambing ko. Sobra. Taus-pusong pagmamahal ang nasabi ko. Anong sabi dito? Pero kita nyo, wala akong ma-receive na kahit na ano. Pakinggan nyo. So stand strong with a belt of truth tied around your waist and your chest, where the protection of right living. So armor, andyan yung chest of right living. 15, on your feet, wear the good news of peace to help you stand strong. Actually, ang galing talaga ni Satan magmimik sa tao. Maniwala kayo. Magaling si Satan magmimik sa tao. Ano ba yung mimic? Yung akala mo spirit ang nagbibigay sa'yo ng conviction. Sinabi na nung pastor sa Lionheart, may nagsabi sa kanya na ganito. Diba? May nagsabi sa kanya ng ganyan. Pero, ano ang sabi ng Panginoon? I am not that. That is not spirit. Who is that? It's Satan. Mimicking the voice of the spirit. Diba?
Kaya akala mo conviction galing sa Diyos, even it is not from the Lord. Sinabi na yan ng pastor doon sa Lionheart. It is not the Spirit who give you conviction. Kasi pagdating sa pagmamahal, ang wisdom ay wala patutunguhan at mananatili ang pagmamahal. Sinabi na ng Panginoon yan, aanhin mo ang iyong wisdom. Aanhin mo ang galing mong magturo kung wala kang pagmamahal. You are nothing. Aanhin mo ang iyong galing magturo. Aanhin mo ang galing iyong wisdom. Kung wala kang pagmamahal, you are nothing. Kaya, alam mo yun, please, hanggat maaari, alam kong nandito yung mga kapatid natin na laging nakakasama ang mga kapatid natin. Nakikiusap po ako. Kasi hindi nga ako, alam mo yun, pitik-pitik pag ako'y nire-replyan, pitik-pitik. Chat-chat ako ng mahaba. Ang reply isa. So, alam kong may mga kapatid tayo dito na nakakausap niya palagi yun. Ayoko talaga silang mapahamak. Ayoko talaga mga kapatid. Kausapin niyo. Alang-alang sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kayo na nakakausap at nakakasama niyo mga kapatid natin. Nakikiusap ako alang-alang sa pagmamahal ng Diyos. Alang-alang sa pagmamahala ng bawat isa. Kausapin niyo mga kapatid natin yan. Kausapin niyo. Okay? Hindi po pag sinabing okay naman, hindi yung okay naman, nasasabihin mong okay naman, magaganito pa rin naman, hindi siya okay. Hindi, wag na tayo maglokhan dito. Yung ayaw mong kausapin pero okay naman, walang ganun. Diba? Amen. Amen. May lamat. Hindi ganun, yung okay lang. Walang okay na ganun. Mimik yan ni Satan eh. Akala mo galing kay Satan, hindi yan galing sa Diyos. Maniwala kayo. Aanin mo ang wisdom kung wala kang humility. Fruit. Nagpakumbaba ako. Naghihintay ako ng reply. Wala ko na-receive. Ayoko mapahamak. Kaya hanggat maaari, kung totoong willing, na hindi naman sila totoong umalis. Totoong umalis, hindi sila umalis. Alam mo yon, ibalik yung totoong pagmamahal. Yun ang gusto ng Panginoon. Ibalik yung totoong pagmamahal. Galing sa, yung ramdam mo, ramdam niyo yung guys, iisa tayo ng spirito. Huwag na tayo ditong magpakahiprokit, iisa tayo ng spirito, ramdam niyo ang totoo sa hindi. Okay? Kaya nakikiusap ako alang-alang sa mga kapatid natin dyan. Alam kong lagi niyo silang nakakasama, nakakausap. Okay? Na hindi sila mapahamak. Kausapin niyo sila. Kausapin niyo. Kasi hindi, alam mo yon, ayaw akong kausapin eh. Pride na kasi to eh. Amen? So, nakikiusap po ako. The Lord said, forgive 77 times. Mga kapatid, wag yung ego, yung kagustuhan natin, wag. Humility pa rin to para sa Panginoon. Humility pa rin to para sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon lang ako nagkaganito. Ngayon lang. Pagmamahal. Kasi sabi ko nga, kaya kong tiisin lahat ng kabuhian ng mundo. Pero yung pagmamahal, yung sa mga kapatid mo, ang parang hindi mo kayang matiis na mawalay sa'yo. Kita nyo, yung pagmamahal. So, aanhin mo ang iyong katalinuhan, ang pagiging matatag, ang may peace. Kung ang papatakan mo ay wala. Walang pagmamahal. Okay? So, nakikiusap po ako. Mga kapatid, kilala nyo kayo kung sino sinasabihan ko. Okay? Kilala nyo kayo kung sino sinasabihan ko. Kilala nyo na lagi nyo nakakausap ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kausapin nyo. Okay? Kausapin nyo. Lagi nyo ipaalala yung kaloob ng Diyos, hindi yung kagustuhan natin. Lagi nyo ipaalala yung kaloob ng Diyos, hindi yung kagustuhan natin. Okay? Alam natin yung sincerity sa hindi.
Amen? Magpatuloy tayo bago tayo matapos ngayong araw. Pray in the Spirit, verse 18, Ephesians chapter 6, verse 18. Pray in the Spirit at all the times. Pray with all kinds of prayers and ask for everything you need. Ask everything you need. Kung anong pangangailangan mo, hiling ka sa Diyos. Okay? Amen. Anong sabi dito? Pray with all kinds of prayers and ask for everything you need. To do this, you must always be ready, never give up, always pray for all God's people. Lahat. Okay? Verse 19, also pray for me when I speak. God will give me words so that I can tell the secret truth about the good news without fear. And I have the work of speaking for that good news, and that is what I am doing now here in prison. For that why I tell you the good news. I tell to the people of the good news, I will speak without fear as I should. So ito na yun sa bawat araw. Pagturo natin ng walang nakakatakot, hindi tayo takot, sinasabi natin maging totoo tayo sa isa't isa. Yun ang gusto ng Diyos. Ito na siguro yung pinakamatinding pagsubok na mangyayari sa atin. Okay? Ito na siguro yung pinakamatinding pagsubok na mangyayari sa atin. Ang tungkol sa atin. Okay? Yes, pagtunay ng pagmamahal, madaling magpataw. Ito na yun guys eh. Ito na yan, ito yung hindi ko maisip eh. Ito yung hindi ko maisip talaga. Kung totoong tunay na okay lang, ayos lang, mahal mo talaga, madali kang magpapatawad eh. Na may hindi di ba? Kaya, alam mo yon, mimic ni Satan eh, yung mimic ni Satan. So mga kapatid, nakikiusap po si Miss Tina ay alang-alang sa pagmamahala ng bawat isa. Please, kausapin nyo ng mas maayos kasi ayaw makinig sa akin. Nare-replyan naman ako. Kaso isa, tapos alam mo yon, ayaw nyo makipag-usap talaga. Ayaw. So kayo, baka makikinig sa inyo. Actually, talagang papasok na dito yung yung pride talaga mga kapatid. Gusto kong maligtas ang kapatid, kaya sinasabi ko to. Okay? Gusto kong maligtas sa mga kapatid, kaya sinasabi ko to. Napaka-dangerous ng wisdom. Okay? Amen. Napaka-dangerous ng wisdom. Sinasabi ko to kasi gusto kong maligtas ang kapatid. Okay? Namimimik yan ni Satan eh. Mimik ni Satan. So, anong sabi dito? Final greetings, verse 21, I am sending you Tychicus, the brother we have loved. He is faithful servant of the Lord's work. He will tell you everything that will happen to me. With me, then you will know I am and what I am doing. That's why I am sending him to you. Let you who are you encouraged. I pray that God, the Father, the Lord Jesus Christ, will give you peace and love with faith, all the brother and sisters. Tingnan nyo ha, I pray. Tingnan nyo kung saan nangingibabaw. I pray. Tingnan nyo ha. The Father and the Lord Jesus Christ will give you peace, love to all brother and sisters. Nakakatakot. Ang wisdom. God grace to all of you who love our Lord Jesus Christ with love that never ends. Amen. Nakikiusap po ako. Kausapin niyo yung mga kapatid natin. Hanggat maaari, nawa ay mabago ng Panginoon. Isama niyo sa dasal. Sabi ko nga po, walang mag-usap-usap kami ng kaming pribado, walang problema. Nang magkaayos. Ayokong mawala sila. Sobrang halaga. Sobra. Para akong naputulan ng isang kabiyak sa puso sa mga kapatid. Okay? So, baka mapipihit nyo. Nawa ay mapihit nyo. Nawa ay matulungan kayo ng Panginoon. At maging totoo ang kanilang puso para sa Diyos. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maraming salamat po. Guys, magpatuloy tayo sa bawat araw. Magpatuloy tayo sa bawat araw mga kapatid. So, guys, wala po tayong live tomorrow, okay? So, kasi pabalik na rin ako ng Ang gagawin natin is,
Ganito. Hingi lang ako sa inyo, matapos ko to, ang month na to. Okay? Gagawa ng paraan si Miss Tinay. At syempre, gumagawa ang paraan ng Panginoon palagi sa bawat araw. Sana nawa, by this June, makabalik tayo sa araw-araw. Okay? Nawa. Ipagdasal niyo sa Panginoon, nawa. Makabalik tayo araw-araw. By this June. So, kasi malapit na to. So, nawa ay mapikot, mabago nyo ang puso. Kasi talagang grabe. Hindi ko kayang kainin ang mga nasasabi ng kapatid. Maniwala kayo. Hindi ko kayang malunok na ganun kataas. Ngayon ang nakakatakot ang wisdom. Pride. Maniwala kayo. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate ko, yung mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magdasal na para tayo ay makain na at makapagpahinga ngayong gabi. So, mahal ko kayo. Kung ako man ay may nasabi, tao ako, patawarin niyo ako. Nagsisilbi lang ako sa Panginoon. Gusto ko kayong matama sa Panginoon. Kung may nasabi akong hindi maganda, patawarin niyo si Miss Tinay. Hindi ako masama. Hindi ako ganun kasama. Gusto ko lang is maging tama yung ating paglakad sa Panginoon sa bawat araw kasi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya yung pagmamahalan dapat mas nag-grow doon. Sentro, doon. Iba kasi ang napapansin ko eh. Ibang napapansin ko. Ayoko na lamang magkomento pero ibang napapansin ko talaga. Nawa ay mapihit nyo ang puso. Mahalaga sa atin ang mga kapatid sa Panginoon. Kaya pasalamatan niyo ang Diyos. Napakabuti ng Diyos sa bawat araw. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa po tayo ay kabayan ng Panginoon sa bawat araw. Aanhin mo ang iyong talino. Aanhin mo ang kagalingan mo sa pagsasalita. Aanhin mo ang lahat ng bagay ng yan. Kung wala kang pagpapakumbaba. Okay? Pagmamatter pa rin dito is, alam mo yun, pagpapakumbaba ng bawat isa. Sabi ko nga, kung ako'y mali, aakuin ko po. Sobra. Aakuin ko. Papakumbaba ako. Sobra, magpapakumbaba ako. Kasi ganun ko sila kamahal. So, nakikiusap ako mga kapatid, nawa ay mapikot nyo ang puso, mabago nyo, kasama ng Panginoon. Amen. So, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, let's start to pray. Alam kong naririnig nila to. Alam ko yan. Alam mo yun, nakakapanood sila. Mga kapatid, forgive because God forgive us. Mahal ko kayo at mahal tayo ng Diyos. Let's start to pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. Kayo ay laging nandyan, nakaakibat, laging nakaalalay sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bawat araw. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, Diyos ng lahat ng Diyos, lagi kayong nandyan at nararapat para sa amin. Ginabagayan kami. Kami nagpapasalamat. Lagi kayong andito, Panginoon, para kami protektahan at gabayan, Panginoon. Maraming salamat po. Wala kaming ibang hinihiling, Panginoon, kundi maayos ang kapatiran. Wala kaming hinihiling, Panginoon, kundi maging maayos ang lahat. Kasi alam namin ang pagpapakumbaba, ang bunga ng iyong salita. Kung ako'y nagkasala, Panginoon, sabi ko nga po, ako ay humihingi ng kapatawaran, gaya ng pagpapatawad niyo sa akin. At hinihiling ko ang kapatawaran ng bawat isa. At ganoon ang pagpapatawad niyo, Panginoon, kasi doon nagsisimula ang pagmamahal. At ang batas na yon ang magsasakop sa inyong kalbuuang batas. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, Diyos ng lahat ng Diyos, humihiling po ko ng gabayan niyo. Please, Panginoon, please, Lord, please, gabayan niyo, Panginoon, ang mga kapatid sa Panginoon. Panatilihin silang matatag sa bawat araw sa inyo sa pananampalataya. Hindi ko na po ito hahabaan nang sila ay makapagpahinga na at makakain na, Panginoon. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat at ang lahat ng kabutihan ay para sa inyo, Panginoon. Pagpapasalamat namin ito lahat, Panginoong Hesukristo, sa iyong pangalan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God.
nag-iisang Diyos, Panginoong Hesukristo. Amen. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maraming salamat po. Uulitin ko po, maghihintay po si Miss Tinay. Maghihintay si Miss Tinay. Hindi ako busy. Pag-usap ang Panginoon, hindi busy si Miss Tinay. Hindi ako busy. Pag-usap ang Panginoon. Maghihintay po ako sa mga kapatid. Alam kong naririnig nila to. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At, wait lang po pala. Sir Jonathan, speaking of live tomorrow, no? Ganito na lang. Ma'am Jane, Ma'am Cherry, di ba, kayo. Guys, araw-araw kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ganito yung gawin natin kasi binibigay muna natin sa mga kapatid ang kapahingahan. So, ang gagawin nyo ngayon is pag nag-live si Sir Jonathan tomorrow, mag-usap-usap na lang po kayo sa GC kung anong oras kayo magla-live. Isa mga nasabihan natin mga kapatid, magbabasa kayo. Kung ano yung babasahin nyo sa araw na yon, yun ang i-discuss nyo, yung parang sharing tomorrow para hindi tayo nababakante. Okay? Para hindi tayo nabuburden, nalulungkot. Masaya, malungkot, pero masaya. Okay? Ganun po yung gagawin tomorrow. Laging nandyan ang Diyos, mga kapatid. Laging nakaakibat, lagi natin kasama ang Panginoon. Okay? So, para hindi mabakante, Sir Jo, ganun na lang ha. Tomorrow is live worship, kung hanggang anong oras kayo then pray, ganun pa rin. Then, ang bawat isa, alam mo yon, ang bawat isa ay magbibigay ng parang kung anong babasahin nila, ganito, mag-share, ganyan, ganun na lang. Okay? Para hindi nababakante hanggang sa makabalik si Miss Tinay sa sitwasyon kung ano yung dati. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, maging matatag sa Panginoon. Tapat ang puso sa Panginoon. Because love is pain. Maraming salamat po. Sa mapagpalang gabi, mahal na mahal ko kayo. Higit pa sa buhay ko. Alam niyo yan. Ipaglalaban ko ang kapatiran to. Mahal ko kayo. I love you guys. I love you. Sa mapagpalang gabi po at good night po. Good night and good night. I love you guys. I love you. Good night.